muli si Miss Ana Salalima Arogo. Let me read the citation of the resolution number 219 series of 2025. A resolution authorizing the local chief executive, Honorable Maria Elvira Cecile R. Henares, to implement and continue the municipal scholarship program for the benefit of qualified and deserving public school students in the junior and senior high school in the municipality of Binangonan for school year 2025 to 2026. Whereas Article 14, Section 1 of the 1987 Philippine Constitution declares that the state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels, and shall take appropriate steps to make such education accessible to all. Whereas Section 16 of Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, provides that every local government unit shall exercise the powers necessary, appropriate, or incidental for its efficient and effective governance, and those which are essential to the promotion of the general welfare, including those that support education, youth development, and social services. Whereas education plays a vital role in human resource development, poverty reduction, and the creation of opportunities for a better quality of life, making it a priority program of the municipality of Binangonan. Whereas the Sangguniang Bayan of Binangonan recognizes that education is an effective tool to overcome poverty, and that many capable and deserving students are deprived of the opportunity to pursue quality education due to financial constraints. Whereas the municipal government of Binangonan aims to address this problem by implementing a municipal scholarship program to provide financial assistance to deserving and qualified public school students, thereby ensuring that financial difficulties will not hinder their academic excellence or personal growth. Whereas the municipality of Binangonan shall set aside the necessary funding requirement for the implementation of the scholarship program from the general fund with monthly allowances to be determined based on available funds. Whereas the criteria and implementing guidelines of the municipal scholarship program shall be as follows. 1. The municipality of Binangonan shall assign the number of scholars per public secondary school based on school population. The selection of qualified scholars shall be delegated to the school principal or the local school board. To qualify for the scholarship program, a student must be a bona fide resident of Binangonan, be enrolled in any public secondary school within the municipality, should not have been involved in any act related to drugs, insurgency, or any misdemeanor against school or community, and must maintain a grade of not lower than 85% in mathematics, English, and science, and not lower than 80% in any other subject in each grading period. If a student fails to maintain the required grades, the allowance shall be forfeited. The student shall not be receiving any other monthly allowance from the municipality's educational assistance, otherwise it shall mean forfeiture of this benefit. The school principal shall certify compliance with the required grade as part of the documentary requirements for disbursement. The municipality reserves the right to require additional documents to ensure compliance with program criteria. The monthly allowance shall cover the school calendar months and shall be subject to availability of funds. Whereas for school year 2025-2026, the following public schools shall be included under the municipal scholarship program with the corresponding number of beneficiaries. For Binangonan Integrated High School, 25 beneficiaries, Dorneses 75, Goronacion Foundation 47 students, Hanusan National High School 37 beneficiaries, Mahabang Parang National High School 41 students, Margarito Duabit Integrated School 69 students, Fort Pag-asa National High School 21 students, Talim Point National High School 11 students, and for Vicente Madrigal
of Binangonan. Resolved further that copies of this resolution be furnished to the Office of the Municipal Mayor, the Municipal Social Welfare and Development Office, and other concerned offices. Approved this 22nd day of September 2025 at the Sangguniang Bayan Session Hall, Binangonan, Rizal, certified to incorrect Secretary of the Sanggunian, Mr. Ian P. Serbo, attested by Honorables Russell Guilherme C. Inares, Vice Mayor, Presiding Officer, and approved by Honorable Maria Elvira Cecile R. Inares, Municipal Mayor. Thank you po sa ating Budget Officer 2. So narinig niyo naman at napakinggan ang sinabi ni Ma'am Ana na kailangan ang inyong mga grades ay hindi bababa ng 85 sa MES. Ano yung MES? Mathematics, English, and Science. Okay, pag nakakalimutan mo, uy, kailangan hindi ako bumaba sa MES. O alam niyo na, ibig sabihin, Mathematics, English, and Science. So, syempre, wala din dapat kayong line of 7. So, kailangan maging ehemplo kayo, maging matyaga kayo sa pag-aaral para magkaroon kayo na allowance at maging scholar na bayan ng Binangonan. Syempre, kanina, narinig natin ang mga tinig ng ating Vice Mayor, ang Sangguniang Bayan members. Syempre, kailangan rin natin marinig ang tinig ng ating ate ng bayan, kagalang-galang, Mayor Rhea Inares! Hello po! Good morning! Good morning, everyone! You guys all look so neat and tidy. Are you guys excited? So I think it's gonna be a very happy Christmas. Okay, so sino yung mga nakakaalala nung nakita tayo last time dito rin? Halika, unang-unang kita. Halika. Ano ang sabi ko sa inyo noon? Katabi ko po ako na sabi niyo po, dadagdagan niyo po yung scholar allowance ko. Ano yung sabi ko? Oh. Tapos, ano yung sinabi ko isa? Ito yung mga kachika ko ng class. Dadagdagan po yung scholars. Wow, okay. Pulapakan nyo naman yun. Oh. Okay, sa pagbati po sa ating mga magulang at mga guro na kasama po ng ating mga scholar ng bayan. Ganun din po ang ating mga pagbati sa ating po napakasiglang MC ngayong umaga. Palapakan po natin si Ate Myla. At of course, sa Budget Office at sa ating po mga kasamahan sa Pamahalang Bayan kay Essie Brasen at sa ating mga konsehal na napakasipag at talaga namang nais kayong makita kayo ngayong umaga. Ako po ay nasabi na po nilang lahat ang dapat paalala para sa inyo. Sa akin lamang ay patuloy niyong ibigay ang best at patuloy kayong mangarap. Dream big, dream high. Tingnan niyo yung dream ko, ito na. So sana kayo maabot nyo yung mga nais yung pangarap para sa inyong pamilya, magulang, at para sa bayan. So ang balita ngayong umaga ay, sa tingin mo, may balita ka ba? Wala. Okay, ang balita. So, sad to say, madaming nangyayari ngayon sa ating bansa. Tama? And I hope you guys, being the future of our generation, the current generation, ay makita nyo yung tama at mali. Okay? You guys do the deed and you guys research. Okay? Huwag kayong agad-agad maniniwala sa nakikita nyo sa social media. Huwag kayong agad-agad maniniwala sa kapitbahay nyo na marites. Alright, mga mami, ganun din po ang paalala ko sa inyo. Ano po? So again, tandaan niyo po na nandito po ang Pamahalang Bayan dahil ito naman po ay para sa inyo. Hindi naman po ito galing sa amin. Galing po din sa inyo at ibinibigay lamang po na ng pamahalaan. Bilang kami po ang inyong mga namumuno, binabalik lamang po namin ito. So ang magandang balita po ay ngayong taon ay nadagdagan po ang ating mga scholar
sila noon? 700. 700 ang bata noon. Tama? So, naging 1,000 students na po ang ating bibigyan ngayong umaga. O, hindi ba kayo masaya? Hindi pa. O, so dahil 700 pesos kayo last time, gagawin po, ginawa na po natin. Inupuan na rin po kasama ang budget office, ginawa na po 1,000 pesos. Hanggang ko na lang daw. So again, Merry Christmas at sana po ito po ay makadagdag po sa inyong pamilya, sa inyong mga pangangailangan sa school at asahan niyo po na ang pamahalang bayan ay katuwang po ninyo sa inyong pangarap at patuloy po kayong magsikap. Nandito lamang naman po kami, bukas po ang aming pintuan para po sa inyong lahat. Muli maraming salamat and God bless us all and Merry Christmas to everyone. Maraming salamat po, Mayor Elia. O narinig niyo ba ang magandang balita? Magkano ang allowance niyo per month? Okay, kung kayo ay may 7 buwan bilang scholar, ilan? Wala pa mga anak. Magkano ang matatanggap niyo from June to December? Ang galing talaga ng scholar ng bayan, kapag pera! So syempre maraming salamat po, hindi po yan magiging posible. Kung wala po ang ating municipal mayor, Ria Inares, ang ating pong vice mayor, Leslie Russell Gillian Inares, syempre po sa tulong ng ating Sangguniang Bayan members, kaya isang masigabang palakpakan! Okay, syempre po kailangan po natin bigyan muli na, syempre kailangan pa uli ng mensahe mula po sa ating konsihala. Narito po siya, si Konsihala Jane Apos Tadero. Palakpakan po natin. Hi! Hello! Isang mapagpalang umaga at matagumpay sa programa ngayong araw na ito. Palapakan muna natin ang ating Panginoon dahil siya yung unang nagbigay ng biyaya niyan dito sa bayan ng Binangonan. At ganoon din, palapakan muna natin ang ating masipag na mayora ng ating bayan, Mayora Rhea Inares. Ang ating masipag din po na tandem talaga ng ating mayora, si Vice Mayor Russell Inares, palapakan din po natin. At ang ating mga konsihala na andito po ngayon, at talaga po ang edukasyon po, ang inuuna po ng ating pamahalaan. Dahil kayo po yung susunod na henerasyon na papalit po sa amin. At kailangan po, dumami pa kayo sa mga susunod na taon, kaya ipabalita nyo na nagbibigay ng scholarship program para yung ating mga kabataan ay magsikap na mag-aral ng mabuti at para makasama sila sa susunod na panahon. Siguro baka puno na ito sa susunod na taon at yun po yung inaasahan po namin dahil bakit po nagsisikap ang ating pamahalaan para po kayo po yung pag-asa ng ating bayan. Sino ba pag-asa ng ating ating bayan? Kabataan. Talaga. Kaya nasa inyo po nakapokus ang ating pamahalaan dahil kayo yung future na magbibigay ng kaunlaran, tagumpay, at nag-uumapaw ng blessing sa ating bayan. Kaya sa ating mga nagbibigay ng mga biyaya, ipanalangin niyo po na marami pa pong biyaya dumating at yung binigay ko sa inyo, pagsikapan niyo po ingatan, huwag sa ML, o huwag kung saan-saan man. Ang isipin niyo, yung binigay sa inyo ay incentive para sa kagalingan at kabutihan ninyo. Bigyan niyo rin ng konti ng pagpapahalaga ang inyong mga magulang. Dahil kasi yung mga magulang niyo, sila yung nagsisikap para kayo makatapos ng pag-aaral. Kaya sabihin niyo rin ay may incentive kayo na may dumating sa inyo. Kasi karangalan din ng isang magulang na kayo ay isang scholar ng ating bayan. Diba? Bibihira, hindi lahat ng pumapasok sa paaralan ay scholar. Kayo po yung mga natatanging mag-aaral
bayan ng Binangonan. Kaya, muli, pagpalain po tayong lahat, pagpalain ang ating bayan ng Binangonan, pagpalain ang lahat ng nanunungkulan, at pagpalain po lahat ng mag-aaral. At sa susunod na taon ay magsama-sama po ulit tayo. Maraming salamat. To God be all the glory. Thank you. Thank you po, Kansihala. Bago tayo magpatuloy, nais lang po namin pasalamatan ang General Services Office.